Okay, magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa Radyo Kalusugan at saka sa Asol TV. Magandang araw po. Pag-uusapan naman natin sa araw na ito ang morphology. Yan. Ano ba yung morphology? Pero nating marinig yan. Isang trivia, no? Ang morpho, ito po yung ang morph or morpho, yun yung hugis. Yung logy, yung pag-aaral. Kaya, ang gagawin natin ngayon, pag-aralan natin ang hugis. Yan. Ang morphology sa biology ay pag-aaral ng sukat, hugis at istruktura ng mga hayop, halaman at iba pang microorganism na may buhay. Ang morphology ay nagpapaliwanag kung paano nagpa-function ang iba't ibang branch ng biology gaya ng botany, physiology, medicine at iba pa. Ito rin ay ang pag-aaral kung paano tayo matutulungan na mas maintindihan ang pinagmumulan ng iba't ibang organism na nabubuhay. Mayroong ng klasifikasyon ang morphology base sa kung anong organism at kung saan ito ginagamit. Halimbawa na lang yung morphology ng hayop. Halimbawa, kabayo. Makikita natin yung hita. Yun yung hugis noon. Ano ang historical background ng morphology? Ayan. Upang bigyang patunay ang mga pag-aaral, maraming mga scientists ang patuloy pa rin na naghahanap ng mga pinagmumula ng species ng living organism sa mundo. Sa pag-aaral na nakikita ng mga ebidensya na ang mga prehistoric ng mga tao sa mundo ay pinahahalagahan ang istruktura ng mga hayop na nagsosurvive sa kanilang paraan sa pag-ukit at pagpinta sa mga pader ng mga kuweba mula sa Pransya, sa Espanya at marami pang ibang lugar. Isa sa kanilang ginagawa upang ma-preserve ang mayroon ng kultura na inuukit nila ito sa mga kahoy at bato na siya namang natuklasan ng mga scientists at mga mananaliksik. Samantala, noong earlier civilization ng China at Egypt at ilang bahagi ng Middle East, napag-aralan na rin nila ang mga istruktura ng mga ito, yung mga hayop. Anong halimbawa ang klasifikasyon ng morphology? Mayroong mga pictures na makikitang may koneksyon ang mga species ng mga halaman o hayop depende sa kulay, sukat at proportion ng mga buto nito. Isang morphological features nito na paggagamit upang malalaman ang pagkakaiba ng mga hayop at pag-alam sa relasyon na mayroon at wala sa isang selula o organism na inaaral. Yan. Halimbawa, ang mga organism ay maaaring single-celled lang o isang selula lang. Ang nag-i-exist sa kanilang katawan gaya na lamang ng protozoa. Isa lang yan. Samantalang mayroon din namang maraming uri ng cell o selula na nakadepende sa kung ano ang gamit nito sa katawan ng hayop. May mga organism naman na may dalawang embryonic cells o germ layer gaya ng Diprococci o Diplococcus, ang ectoderm o ang outer layer, endoderm o ang inner layer na nasa digestive tract ng hayop. Mayroon din naman mga hayop ang may dagdag na selula. Ang mesoderm na nasa gitna ng ectoderm at endoderm. Bakit mahalagang pag-usapan ang morphology? Sa pag-aaral ng morphology, iba-iba ang mga halaman kung halamang gamot ba ito o damo o kaya isang uri ng puno. Malaking tulong din ito sa pag-aaral ng mga epekto ng genetic mutation na magagamit sa mga mid-student at iba pang may kinalaman sa genes sa kanilang mga pag-aaral. Yan.
mas mapaiintindi nito sa atin ang function at yung taxonomy, heredity, ecology at iba pang pag-aaral sa biology. Makikita rin sa pag-aaral na ito o pag-aaral nito na ang pinagkakaiba ng mga organism na nakapalibot sa atin. Yan, mayroon man itong pagkakapareha, ngunit sa pamamagitan ng morphology makikita natin ang pagkakaiba ng isang organism sa ibang living organism sa mundo. Ayun, yan yung mga maano natin, ano? Kasi tulad sa mga dahon lang, ano, magkakaiba yan. Mayroon tayong tinatawag sa dahon na yung venation, may shape, may arrangement, may merging, yung sa stem pa lang makikita din natin na may pagkakaiba talaga. Ano ang koneksyon ng morphology sa biology? Bakit ito mahalaga sa pang-araw-araw na buhay ng tao? Ayan. Ang mga tao ay nararapat na may pagpapahalaga sa mga living organism sa mundo. Bukod sa mga hayop at halaman, mayroon ding morphology ang mga tao na tinatawag na human morphology o human morphology, kung saan pinag-aralan ang istruktura ng katawan ng tao na may kinalaman sa kung paano ito nagde-develop. Mahalagang malaman ng mga tao upang maintindihan kung paano nagwo-work ang bawat istruktura ng ating katawan, katulad ng ating mga buto. May connection ito sa kung paano natin maalagaan ang ating mga buto at kung paano ito tinitingnan ng mga eksperto o mga doktor. Bagaman magkakaiba ang mga hugis ng tao, pero iisa ang posisyon ng mga katawan. Halimbawa na lang, pag sinasabi ng digestive system, yung simula dito sa ating lalamunan, pababa, sa ating bituka, makikita, iisa lang, kahit magkakaiba yung katawan ng tao. Ano ang mga bahagi ng pag-aaral ng morphology? Ayan, saklaw sa pag-aaral ng morphology, ang anatomy, ang pinakakilala sa pag-aaral ng morphology. Ito ay ang pag-aaral sa istruktura o form ng mga organ at mga organism. Sa pagpatuloy na pag-aaral, marami pa rin ang natuklasan sa ating human body na nakikita ng mga scientists at saka sa mga nag-aaral sa medisina. Ayan. Noong 1965, halimbawa na lang, ang nerves na pineal gland na makikita sa itaas na bahagi ng utak ng mga mammals ay sinasabing branch na mula sa sympathetic nerves. Ang sympathetic nerves ay ang tumatanggap ng nerves impulse mula sa maliliit na branch ng nerves at ililipat sa mata patungo sa utak o optic nerves. Ayan. Samantala, bukod sa mga nerves na nabanggit, ang cranial nerves na isang halimbawa ng pineal gland na makikita sa bahagi ng utak. Ayan, Ang pineal gland ay nagre-respond lamang sa indirect na ruta sa isang pabago-bago mula sa ilaw, mula sa paligid ng at appropriate na pinagkukunan ng ilaw ng nerves o yung hormone melatonin. Kaya hanggang ngayon, marami pa rin nagtutuklas, marami pa rin nag-aaral kung paano ito mapapalago o mapapalawak ang pag-aaral sa ating katawan. Ang histology naman ay ang pag-aaral ng istruktura ng tissue ng mga halaman at hayop at mga matatanging cells at ang division ng mga gampanin nito sa bawat organism. Ang cell na bumubuo sa tao at puno ay magkakaiba. May kanya-kanya itong function. Ang pag-aaral ng istruktura at kung paano nabubuo ang mga tissue sa bawat organism. Ang pinagsama-samang layer ng selula o ng cell na may iisang function ay tinatawag na histology. Bawat uri ng tissue ay binubuo ng cells na may iba't ibang
katangian base sa sukat, hugis at relasyon nito sa iba pang selula. Ano ang skeletal system? Ayan. Ang skeletal system ng tao ay binubuo ng buto, cartilage, tendons, at ligaments ng katawan. Kung pagsasamahin, ang skeleton ay binubuo ito ng 20% ang bigat ng isang tao. O isip-isipin na lang yung skeleton natin kapag pagsamasamahin 20% ang bigat natin. O halimbawa 100 kilo. O ibig sabihin ang bigat ng buto natin ay 20 kilos. May pagkakaiba ang skeleton ng mga lalaki at babae. Mas mahaba ang buto at mas mataas ang bigat ng buto ng lalaki kaysa mga babae. Samantalang sa kabilang banda naman ay mas malapad ang pelvis bone ng babae dahil sa pagbubuntis at panganganak nito. Ayun, yun yung pagkakaiba. Ayon sa pag-aaral, bukod sa pagkakaiba ng buto ng lalaki at babae, nahahati sa dalawang skeletal system ng tao. Sa dalawang bahagi, yung axial skeleton at appendicular skeleton. Ang axial skeleton ay binubuo ng 18 peraso na buto mula sa kabuuhan na 206 na kabuuhang buto ng isang adult. Ang mga butong ito ay ang vertical axis sa katawan na binubuo ng ulo, liig at dibdib. At ang spine, yan, ang spinal cord natin, yang kabilang dyan. Samantalang ang appendicular skeleton naman ay binubuo ng 126 na buto. Kung sa itaas na bahagi ng katawan ang axial skeleton, ang appendicular naman ay sa ibabang bahagi ng katawan ng tao. Nabubuo katulad ng halimbawa sa braso hanggang sa paa. Ano ang mga maaaring makuhang sakit ng buto ng tao at kung paano masolusyonan nito? Isa sa nakuhang sakit sa mga buto ay ang bone cancer o cancer sa buto. Ayon sa health.ny.gov, kadalasang mga bata at young adult ay nakikitaan na ng sintomas ng bone cancer. Ayan, ibig sabihin bata pa lang nagkakaroon na o nakikitaan na kapag ito ay tinitingnan. Ang cancer na ito ay maaaring magmula sa mga magulang. O kaya naman ay sa mas mataas na dose ng radiation sa katawan. Ayon sa pag-aaral, kahit anong parte ng buto ay maaaring tamaan nito. Ngunit kadalasan ay sa mga mahahabang buto, lalo na sa binti at mga braso. Yan. Ang ilan na mga sintomas nito ay ang unang sintomas, patuloy na pananakit ng mga buto lalo na kung gabi o kung nakakaramdam tayo na parang kumikirot yung ating mga braso, mga tuhod o hita. Isa pala itong sintomas na mayroon tayong bone cancer o magkakasakit tayo sa ating buto. Pari namang hindi kaagad yan, sintomas pa lang yan, pwedeng maagapan pa yan. Pangalawa, yung pamamaga at pamumula ng ilang bahagi ng buto o sa ibabaw mismo ng buto kung saan nananakit. Yan, makikita natin yan. Yung pagkakaroon ng bukol sa bahagi ng may pamamaga ng buto. Pang-apat, may mahinang buto na madaling mabali. Kung mayroon tayong mararamdaman o nakakaramdam na tayo, mangyayaring magpunta o magpakonsulta tayo sa mga eksperto. Sino ba yon? Yung ating mga doktor. Para magawan agad ng lunas o hindi agad magiging hindi matuloy ng pagiging cancer. Alam mo, marami tayong magagaling yung mga ortho natin. Kahit dyan sa may napagkahusay ang mga sa orthopedic sa may Banawi. Yan sa Quezon City. Sa mga pag-aaral sa Pilipinas, ilan ang porsyento ang paggaling mula sa bone cancer? Ayon sa pag-aaral, isang kilalang hospital
ng Makati, Philippines, ang chemotherapy ay nagpapataas ng tsansang mailigtas ang pasyenteng may bone cancer. Nasa 90%. Ayon yan sa pag-aaral. Na pasyente o 90% na pasyente ang maaaring gumaling nang hindi na kinakailangan ng amputation. Kung uoperahan naman ito, tatagal ng 2 hanggang 3 oras ang operasyon, depende sa uri ng kanser at lokasyon ng buto na uoperahan. Ang pagaling ng mga pasyenteng inooperahan mula sa bone cancer ay kailangang mamonitor ng 4 hanggang 5 araw sa loob ng ospital. Bakit mahalagang pag-usapan at mag-research sa usaping morphology at sa skeletal system ng tao? Mahalaga pag-usapan ang morphology upang aware ang mga tao kung ano ang mga istruktura ng mga organism na nabubuhay sa mundo. Ang mga pag-aaral na ito ay maaaring magagamit sa mga sumusunod na pag-aaral na makakatulong sa paglutas ng mga sakit. Dahil marami tayong sakit ngayon na hindi pa nalulutas. Ang kalaman ng mga cells o mga selula, iskeleto ng tao, istruktura ng katawan at mga sakit na maaaring makuha ay malaking tulong upang mas mapalago ang larangan ng siyensya at mas maunlad ang ating medisina o mapaunlad natin ang pag-aaral o ang paggagamot ng ating katawan. Marami sa atin na hindi aware sa mga konseptong ito. Kung kaya, sa tulong ng mga usapin tulad nito ay maituturo rin hindi lang sa mga matatanda o may edad, kundi pati na rin sa mga bata at kung paano nila maiintindihan ang mga ideya ng mga living organism sa mundo. At kung paano mapangalagaan ang katawan na hindi maaabuso ng mga kabataan ang kanilang katawan. Okay, maraming salamat sa inyong lahat, buong Luzon, Visayas at Mindanao, at salamat sa lahat ng sumusubaybay sa programa Kaalaman sa Radyo Kalusugan at sa panonood nyo sa Azul TV at saka sa Radyo Kalusugan. Magandang gabi po.